Hey guys, we're back. Ayan, pinagpawisan na ng singot, no? Okay, alright. O, ganun yan eh, pag ano, di ba yung kapag may lagnat ka, tapos pag uminom ka ng Biogesic, pagpapawisan ka. Ganun eh, no? Alright, guys, did you like that previous discussion natin about important questions during DMs? So, hindi yan siya ordinary questions sa may purpose lahat yan. Pero ang goal mo is malaman yung pain nila, 'di ba? Yung pain points, mag-magnify natin or i-agitate natin. And then we offer the solution. Okay? Now, let's go with this one. After mong malaman, lalo na dun sa mga nakapanood ng part 1 to part 8, 'di ba? Kasi 7 hours din yun na training eh. Actually, kasama rin to dun sa 7 hours na training na yun eh. Ni-refresh ko lang sa inyo para mas lalo niyong maunawaan. Okay? Pero let me ask you this. As of now, on a scale of 1 to 10, confident ka na sa DM setting? Sige nga, i-type mo nga dyan. Confident ka na o hindi pa rin? That's okay, I don't care kung ang score mo is 1 pa, hindi ka pa confident. 5, medyo confident. 7, confident. I-type nyo, on a scale of 1 to 10, guys. Ayan. Mas gusto ko nakikita ko yung number. Ayan. O, merong 7 kagad, may 8, di ba? Hindi pa, sir. Oo. May 1, may 2. That's okay. Siyempre, kasi bago ka pa naman eh. Okay, next. Kaya mo na bang ibato yung ganong question sa ka-chat mo? Yung sa ka-chat convo mo? Guys, anong other term sa conversation? Convo. Guys, type nyo nga sa chat box, convo. Kaya mo na bang ibato yung ganong question sa chat convos mo? Sa mga ka-DM mo? Kaya mo na ba? Hindi condo to guys hindi to condo. Convo lang. Okay? Kaya mo na bang ibato yung mga ganyang questions? Yes po. Okay. That's good oh. Pero sa totoo, kaya mo nang ibato, hindi pa? Yung mga ganong questions. Alright. 50-50. Ayan, may nagsabing 50. Who here thinks na need pa niya ng practice? Sino sa inyo dyan yung feeling nila, kailangan ko coach, mag-practice talaga? Okay. Siyempre, kailangan mo mag-practice, di ba? Ganyan, magpa-practice ka. Ito siya, nagpa-practice siya ng free DM setting na orientation pa talaga yan. Oh, kasi yan yung ginawa kong prompt nun eh. Oh, sige, sige. Sunod, sino dito yung gusto na meron kang kabatuhan? Gusto na meron kang kabatuhan? Yung meron kang kapraktisan? Sino dito yung gusto na meron kang partner anytime? Yung para kang may on-call partner, di ba merong mga doktor na gano'n? Na on-call na doktor? Pag kailangan mo sila, pupunta sa'yo yung gano'n na part. Sino yung gustong merong gano'n? Sunod. Sino dito yung gusto yung merong magbibigay sa'yo ng feedback kung marunong ka na sa DM setting? Yung sasabihan ka ng part saan yung kailangan mong i-improve. Ibig sabihin, kailangan meron kang ka-DM buddy, di ba? Dapat meron kang DM partner. Ikaw, tanong ko sa'yo, meron ka bang kapraktisan? Example, ikaw Pete, pwede ka bang makipag-partner? Example lang to fictional question lang to hindi to totoo. Pero possible ka bang makipag-partner Pete kay Limuel Estilo? Si Pete Arozal, possible ka bang makipag-partner kay Limuel Estilo? Para may kabatuhan ka sa DM, may kapraktisan ka? Kaso, may problema tayo dyan. Bakit? Sa oras naman. Bakit? Kasi si Limuel may trabaho, for example. Ikaw din baka may trabaho. Mahirapan kayo, hindi kayo magkakasundo. Yung gano'n na case. Sino dito yung gusto na meron kang kabatuhan anytime nga? Kahit kung trip mo mamayang alas 10, talagang on the spot, meron kang kabatuhan. Yung mga magbibigay sa ng feedback. Guys, meet your new body. Oh, dapat susulat ko dyan, new body, katawan na. Meet your new body. Sino? Kilala niya yan?
Yan yung magiging ka-practice nyo. Di ba? Ako, wag niyang gawing ka-practicean si Meta AI ah. Wag si Meta AI ah. Di ba si Meta AI nag-aano din kayo doon? Di nagtatanong din kayo doon ng mga walang kwentong ano, ang mga walang kwentang tanong. Tapos inaaway niyo pa nga si Meta, di ba? Narinig ko, may nakita kong post na gano'n isa eh. Uy, bobo ka daw, sabi niya. Gano'n na. Ang kukulit eh, do yung si Meta. Tapos nagiging defensive si Meta. Hindi kaya, basta may mga ganun-ganun pa sumasagot eh. Pero hindi, eto seryoso to kasi to na DM setting. Seryoso to na DM setting kasi. Okay? Seryoso to na DM appointment setting kasi. Hindi to na parang makikipag-anuhan ka lang. Guys, alam mo maganda kapag kay Meta, o di siya ngayon kabatuhan mo sa ano, anytime. Bakit? Basta may internet ka lang, pwede kayo mag-chat niya ni ChatGPT. Okay? Number 3, bibigyan ka niya ng feedback. Alright? Ang hindi mo alam, guys, number 4, kaya ni ChatGPT maging yung mag-iba-iba ng personality. Gets hindi? Tama hindi? Kunwari kung sa DM set, kunwari kung yung sa fitness coach lang kaya niyang mag-iba ng personality. Kunwari ang personality niya busy professional. Pwede ring influencer yung personality niya. Pwedeng yung ano niya personality niya na parang yung mga 50 or 60 years old na health conscious. Nagigets nyo? Correct. Tamang prompt lang yung gagawin. Yung sasabihin. Ako lang gumawa ng prompt ko. Hindi ako naghumingi ng tulong kay ChatGPT. Kasi po, guys, makinig kayo kung sino lagi yung marunong mag-isip, who thinks outside the box. Kung sino yung alam yung gagawin yung iuutos mo kay ChatGPT, kay CC, kay Gemini, pa yan apart. Doon ka kumbaga mahahasa. Okay? Let me ask you this. Let me ask you this. And then ito, CC na-meet ko na yung ibang chat GPT may bayad. Correct. Yung ibang naman may bayad talaga eh. Ayan, okay. Let's go with this one. Practice tayo Sino dito sa inyo merong chat GPT ngayon? Nasa harap ng laptop or PC? Mabilis ang internet connection. Okay. Chat GPT. Doon nga tayo kay Adrian Reyes. Bro, can you share your screen? Si Adriano Reyes. Yan bro, no? Okay. Can you share your screen? Ikaw, Adrian. Stop ko yung presentation. Ay, wait lang. Huwag ka muna mag-share ng screen. I-screenshot nyo to na prompt. Sorry. Tingnan nyo to, guys. Kunwari fitness coach ka. Nasa Instagram ka. Meron kang 100,000 followers. Ulitin ko si fitness coach, meron siyang 100,000 followers. Hinire ka niya. Hinire ka ni fitness coach. Ang sabi niya, oy, i-reach out mo yung mga followers ko. Yan yung prompt na sasabihin ko kay ChatGPT. Nagigets? Ulitin ko act like you're an Instagram, screenshot niyo to Act like you're an Instagram user and I'll start reaching out to you because I'm a fitness coach and I'll be offering my service. Just answer my question like you're a real actual prospect, okay?
Yung ganun na part. Adrian, can you share your screen? Ayan na, stop ko na yung present. Ikaw, pwede ka na mag-share ng screen, bro. Mag-actual tayo nito, ah. Gamitin mo na prompt, bro. Pipindutin mo yung present now button. Yung square na may arrow. Yung square na may arrow. Tapos pipindutin mo yung entire screen. Tapos pindutin mo yung built-in display. Then you click and share. Sorry yung boses ko. Na-string yung lalamunan ko. Okay. Tapos, bukas na si ChatGPT mo dapat, bro. Sige. Bro, ano mo lang muna, ibaba mo muna yung recording mo na part. I-drag mo lang sa baba. Yan, sige, yan. Okay na yan. Okay. Yung kanina na ano ko, na can you do it? Pwede mo siyang i-ano, tawag dito. Sandali lang may nahanap tuloy ako. Okay, ilagay na lang natin, bro. Dito, sige. Act like you're a DM appointment setter. Ulitin ko Hindi, ito muna. Baliktad pala, baliktad. Okay. Let's do, sabihin mo let's do a mock DM appointment setting. Mock. Let's do a mock DM. Okay. Let's do a mock DM appointment setting. Tuldok. Act like you're an Instagram user. And I'll start reaching out to you. And I'll start reaching out to you. I'll start reaching out to you because I'm a fitness coach and I'll be offering my service. Ulitin ko because I'm a fitness coach and I'll be offering my service. Tapos tuldok. Just answer my question like you're a real actual person. You're a real actual prospect, okay? Ganon. Bro, ano nangyari? Uulitin ko Act like you're an Instagram user and I'll start reaching out to you because I'm a fitness coach and I'll be offering my service. I'll be offering my service. Tapos period. Bro, yung offering yung spelling ng offering. My service. Period. Just answer my question like you're a real, actual prospect. Okay? Kita niya may sagot na. Sige, sumabay lang yung iba. Just answer my question. Tingnan niyo Sige, sige. Anong sabi? Ready na, bro. Kung ano yung ilalagay ko sa chat box, yun yung ita-type mo, ha? Ulitin ko, kung ano yung ilalagay ko sa chat box,
punta ka sa chat box, may ito-type ako, gayahin niyo. Okay? Kunwari lang 'to, script ko 'to, eh. Tingnan niyo. Hey, kunwari, hey, example lang 'to, eh. Hey, Brian. Oh, kunwari, Brian, appreciate the follow. Kunwari, meron akong nakitang tao nag-follow sa akin sa Instagram kasi fitness coach ako, eh. Tapos sabi ko lang sa kanya, "Uy, salamat sa pag-follow sa akin, ah." Gano'n. "How did you find out about my content?" Sino nag-ano sa'yo? Oh, 'di ba? Tapos, eto, ang bagal ng ano ngayon, ang bagal mag-react nitong hindi na yung, "Hey, Brian." Do'n na tayo sa how did you get thanks by the way. Nakita mo yung thanks? Yung thanks lang, "Thanks by the way." I-copy mo yung nasa chat box. Uulitin ko, Ayan, oh. Pero nakita nyo, friendly lang muna. Guys, si Brian, yung prospect, sino nakikita niyang kachat niya? Ikaw ba na si DM setter or yung coach? Sinong akala ni Brian na kachat niya? Yung coach o yung DM setter? Guys, yung coach, tandaan nyo yun, gamit mo ang pangalan ng coach. Ayan, thanks, di ba? By the way, got a question. O di sumagot siya. Of course, what's up? O, di ba? O, eto na part. Eto na. Kasi nag-follow siya sa akin, fitness coach ako, tinatanong ko siya, alin doon yung nagustuhan mo sa content ko? Fat loss or muscle gain? Bro, ibaba mo yung ano mo. Ibaba mo. Yung para nakikita ng mga nagchat-chat ding iba. Okay ba? Okay. Gaya yung yan na part. Sabi niya, anong sagot niya guys? Let me ask you this. Anong sagot niya dito? Honestly, I'm looking more into fat loss right now. Oh, fat loss, di ba? Dahil fat loss ang goal niya, ito na yung sagot mo. Tingnan niyo, kasi script ni Coach Ian tong ginagamit ko. Sariling template ko to. Sorry, hindi yan rate, great yan. Sorry naman. Ito. Sige nga, great. So when you say fat loss, how many kilos you're roughly looking to lose? 'Di ba? Very specific si Coach Ian. How many kilos? Kasi gusto ko, bigyan mo ako ng kilos. Wag mo akong bigyan ng gusto mo lang mag-lose weight. O guys, magandang prospect to, hindi. Gusto niya mag-lose weight ng 8 to 10 kilos. Pwede, potential. Basta 5 kilos and above. Okay? O sunod, eto na ngayon. Kasi 8 to 10 kilos di ba? Uh, Sandali lang. Ang bagal na. Parang, ayan. Okay, and for how long you been wanting to get rid of those extra fats? Kasi, bakit ko tinanong yan? Di ba doon na sa part na how long? Na-establish ko na kasi.
Oh, kita niya yan? For the past year or so, I've tried a few things here and there, but nothing has really worked consistently. Oh, bro, isend mo to ah. Isend mo tong first. Pagkatapos, i-follow up mo kagad to. I-send mo yung, it must be frustrating on your end. Pag send mo kagad, i-send mo naman yung next kagad na question. So what are you currently doing now to get in shape? Ah, nakikita nyo? Hindi ko muna masyadong twini-tweak to yung ano, yung script ni Coach Ian. Let's, sandali ah. Wait lang, nagta-type na. Uy. Bro, check mo yung chat box ah. By the way, what do you do for work? Di ba kailangan malaman ko yung trabaho niya? Actually, bro, sandali lang ah. Sorry. Nakita, guys, wag muna kayong mag-message ha. Si ano na lang muna, etong si Adrian lang muna ngayon yung sa chat box ha. Siya muna yung ipa para hindi siya ma-distract. Oo. Basta copy niyo lang yung questions ko if you want. Pero para alam ni Adrian yung susundan. Guys, alam ko na meron siyang office job. Pero I'm still asking kung anong klase yung trabaho niya. Bakit? Bakit ko tinatanong kung anong klase yung trabaho niya? Kasi gusto kong malaman kung afford niya yung ino-offer na course o hindi. Does it make sense? In-adjust ko yung script ko na part kasi, pero sa totoo, ganun ako pag mag-aano. Depende sa kung ano yung sagot ni customer, mag-a-adjust ako na part. Kunwari, tinanong ko siya, kunwari, reply niya, I'm doing work from home. What do you mean by work from home? Anong klase ng job mo? Ganun na part. Kasi baka wala siyang trabaho talaga sa bahay. Or ano, kailangan alam mo yung nature ng job niya. Kung afford ba niya yung course na ino-offer mo. Make sense?
Ganon ka-klase lagi na DM setter, ah. Hindi ka parang oo ka lang ng oo, anong sinasabi ni customer. Basta ang goal mo lang maitawid mo lang yung mga questions, hindi puwede gano'n. Kailangan ang presence of mind din. Pero okay lang, sinabi na niya yung kind of job. Okay. Eto na bro, itanong mo. Sunod. Got it. So what's the biggest challenge for you to get in shape? 'Di ba kasi naalala niya yung sequence ng mga questions ko. Bakit? Ano ba yung challenge mo? Okay. Ano daw sagot ng ano niya? Sandali lang, ah. Sige na nga lang. Hindi ko muna masyadong iaano 'to, yung parang totoong solid na DM setting talaga. Basta ang goal ko lang muna, maitawid natin 'tong mga questions. Hold on. Saan mo ka uy? Ayun. Oh, example, yan yung tanong natin saka 'di ba? Oh, 'di ba? Yan yung kailangan niya na part. Oh, sige. Chatbox, bro. So tinatanong ko na siya ngayon, I'm curious, why do you really want to lose weight? What's the motivation? I think there's something you're not telling me. Why now? Yung ganun, why now? Sige nga, tingnan natin. Nakikita niya yan, kapag tinatanong niya yung why now, mas dun yung lumalabas na reason. Bakit talaga niya gustong mag-ano? O, di ba? O, ito na ngayon. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo yung script ni Coach Ian, ha? Ay, sorry. Bro, i-copy mo, pero so yan, so. So let's say we could, dagdagan mo ng S sa simula, ah. So let's say, before mo isend, may letter S yan. So let's say we could put a game plan for you to lose 8 to ganun na part. Nagigets nyo? Yan lang, oh. So let's say we could put a game plan for you to lose 8 to 10 kilograms. Ay, ganyan na part. Oh, eto na. Sandali lang, ha. Wait lang po, ah. Bro, copy mo na sa chat box. Merong sumasabay? Meron bang sumasabay sa inyo, guys? Can you do a thumbs up or mag-emoji kayo? Pero nakikita niyo yung sagot, di ba? O, di ba? Nag-set na tayo ng appointment. Nakikita niya na. Are you available later this afternoon or tomorrow? Tomorrow works better for me. What time do you have available? Sabihin mo, I have a 10 a.m. slot and then there's a 2 p.m. slot. Which time you prefer? Di ba? Ganun lang. Bigyan mo siya ng option. Pero nakikita niyo ba, chill lang yung pag-book ng appointment?
Hindi yung parang feeling nyo sobrang bigat na dating. Chill lang hindi, guys. Ayan o, what time do you have available? Ganyan, sasabihin ko, let me check the calendar. Muna, gaganon na case. Pagkatapos, hindi, basta okay na yun, yan na part. Okay, we can stop na the, ano bro. We're done na with the, yan, salamat. We're done na with the practice. Nakikita niyo na ngayon si ChatGPT, pwede siya pag-practicean, hindi. Chill, hindi. Chill lang, di ba? It's not about, kailangan lang alam mo yung itatanong mo, gets mo siya. Sa totoo, hindi ko pa nga masyadong sinasaktan yung, sinasakyan yung mga ano niya, yung mga pinagsasabi niya. Pero, di ba turo ko rin sa DM setting yan, dapat marunong kang mag-aka. Sige nga, may nakakaalala ng aka, marunong kang mag-acknowledge or mag-compliment, and then you ask questions. Kasi ito, puro pinapakita ko sa inyo ngayon, ask questions. Pero dapat marunong ka, I see, mga case, oh, I see. It must be tough on your end. Mga ganun na case, nagigets nyo? Kailangan curious ka rin sa kanya na part. Hindi lang pero parang yung tanong mo na para kang ano. Okay ba yan sa inyo? Kasi ganun po ang DM setting. Ganun talaga ang DM setting. Are you learning mga boss? Kasi actual, ganun ang magiging ano, takbo kapag sa DM setting talaga. Siyempre, di ba? Ako sasabihin ko pa yan sa kanya. Di ba tapos na kami mag-chat? Kunwari, gusto mong malaman yung ka-chat, hindi mo alam kung anong personality yung ka-chat mo, di ba? Pwede kong tatanungin sa ano, sa si ChatGPT. Can you tell me like anong mga iba't ibang personality na pwede kong ma-encounter sa prospects ko as a fitness coach through DM setting? Itatanong ko kay ChatGPT. Sasabihin niya sa akin, eto na personality, eto na personality, eto na personality, eto na personality. Okay. Pwede mo bang gawin na ikaw yung parang makulit na personality? Kunwari, pretend na ikaw si ganto na personality. Fitness coach pa rin ako, pero this time, ang personality mo, si ano. Let's do another mock DM. Nagigets hindi? Ang purpose po nun, kasi iba-ibang personality na makaka-chat mo at kung paano i-handle. Actually, Adrian, if you can go back and share your screen. Go back, Olivo. Share your screen. Balik ka dun sa Gemini, dun sa, sa ChatGPT na yung convo natin. Meron na ako nakalimutang ituro sa inyo. Kailangan pangalanan mo yung folder na yon. Kunwari, fitness coach simulation. Tama hindi, guys? Kaya na ba ng iba ngayon yon? Pangalanan mo yung folder na yon na fitness coach simulation. Ibig sabihin, doon ka nagpa-practice sa DM setting kung ang niche mo is fitness coach. Malinaw hindi, guys? Bro, hindi ko nakikita yung hindi namin nakikita yung ano mo ah. Hindi ka kasi naka-share entire screen eh. Hindi namin nakikita. Can you stop the presentation? Pindutin mo yung present now. Entire screen ang piliin mo. Pindutin mo yung built-in display and then you click the share button. Sige nga. Sino dito medyo naiintindihan na ngayon yung DM setting, guys? Bakit kailangan mo ng ganito? Na may ka-practice ka?
Okay. Nakita niyo pinangalanan na ngayon ni ano, may pangalan na si Adrian, 'di ba? Ano 'yon? Mac DM Fitness Coach. What if meron kang gusto mong mag-practice din na as a DM setter for real estate? Siyempre, edi pang real estate mga tanong mo, hindi pang fitness. Gawa ka rin ng isang folder para dun ka magpa-practice naman para sa real estate. Malinaw hindi? Kailangan mong mag-practice diyan. O 'di ba? Binigyan na kita ng partner ah. Hindi mo alam 'yun kanina no before you attended this training. Partner mo 'to, si ChatGPT. Kaya niya mag-iba-iba ng personality, kaya niyang mag-adjust para sa iyo. Dapat magaling ka lang talaga sa prompt. Tapos, ayan, I'm free tomorrow, 'di ba? I-type mo nga diyan, bro, replyan mo nga siya. Let's stop this mock DM. Let's hindi let's talk, let's stop the mock DM. We're done. Let's stop the mock, hindi PM, DM, bro. The mock DM. Tas tuldok, then we're done. Let's stop the mock DM. We're done. But can you give me feedback? Kasi di ba kailangan mo ng feedback? Can you give me feedback? How I perform as a DM setter? Ang ganun, okay, sige. How I perform as a DM setter? May ED, past tense. Oh, di ba sinabi yung strength mo? Pero meron din siyang areas for improvement. Ang pacing, ibig sabihin, sobrang bilis mo mag-reply. Nagigets nyo? Kasi, nagpa-practice lang naman muna tayong pacing. Pero sa totoo, medyo bagalan mo sa totoo din. Kasi kakasagot lang niya, tapos biglang re-replyan mo kagad, mahahalata nila, uy, nag-copy-paste lang tong taong to ah. Di ba kunwari, may tinanong ka sa kanya. Kasi ikaw, masyadong sanay ka na sa mga sagot ng mga tao, ikaw, ang bilis mo mag-reply. Pero di ba pag normal na tao, kunwari nag-reply siya, pag reply ba niya, biglang may sinend ka na kagad? Di ba hindi naman ganun yon? Siyempre, like siguro it took you 2 minutes kunwari mag-compose ng message mo. Pero sa totoo, copy-paste ka na lang. Di ba? May pa-delete-delete kunwari. Kasi para lang makita yung movement doon ng ano, o di ba? Pakipot lang ng konti. Kasi dapat strategic ka. While you did touch on motivation, asking a few deeper open-minded questions, help uncover why they might be stuck, which could be useful when offering your service. O see, may suggestion sila. Nagigets nyo guys? Can you imagine may nagbibigay sa ng feedback sa ang part kailangan mong i-work or improve? Tapos tandaan mo rin yung feedback na binigay ni ChatGPT. Huwag mong iisipin yan na ChatGPT lang yan, robot lang yan. Tutulungan ka niyan. Kung ano ka lang talaga, yung basta pa sponge ka lang, willing ka lang matuto. Doesn't make sense, guys? So una, i-change nyo yung folder, pinangalanan yung MacDM. Dapat kayo, pangalanan nyo na rin yan. Try nyo. Try nyo sa Gemini. Try nyo sa ibang mga, sa Copilot. Try nyo. Pwede rin naman eh. Pwede rin. Basta ako, nasanay na ako sa ChatGPT. Yung ganun na case. Pero you can try kahit kay CC, kahit kay Claude. Okay ba yun sa inyo? Guys? Are you learning? Huwag kang sasabak. Huwag kang mag-apply ng trabaho, DM setter. Tapos di ka nakapag-practice. Bakit? There's a chance, sasabihin nila, sige nga, subukan nga kita. Paano yon? Actual ka nang susubukan. Sige, kailangan namin ng DM setter. Sige nga, subukan nga muna kita.
mas confident ka. Bakit? Nag-practice ka. Guys, okay? Practice talaga. Hindi pwedeng hindi. Huwag ka magdi-DM sa akin, Coach, paano maghanap ng client? Ganon. Hindi ka pa nga nakapag-practice eh. Hindi ka pa nga magaling eh. Pero gusto mo na humanap ng client. Work on your craft muna lagi para hindi ka sumabit sa parts sa skills. Pero sinubo na nga sa'yo yung technique ko, yung ganun na part, binigay na sa'yo. But you just need to do your part. Kasi susubukan ka talaga, lalo na yung mga legit na mga companies, na mga may base pay, may basic salary. Okay? Sorry, ako kumakapi na talaga yung nanamunong ko eh. Bro, so yun lang Adrian, pinakita ko lang sa kanila yung mga yung dyan na part. So that's good na tayo. Salamat bro ah. May natutunan ba kayong bago? May nadagdag ba skill set nyo sa knowledge nyo? Yes. Kasi importante yon sa DM setting. Maganda talaga ano, yung ready ka, mas equipped ka. 'Di ba? So ganun na part. Sunod, bakit fitness coach guys? Ulitin ko ah. Sobrang daming coaches ngayon. Maraming coaches na kailangan. Hindi lang kailangan fitness coach. Isa lang siya sa example ko kasi between October to January, peak season yan ng mga fitness coaches. Kailangan nilang DM setters. Willing silang magbayad na may base pay. Meron ngang mga, eto yung mga latest lang na mga gig na ano eh. May $2,000 yung to 3,000 yung base pay. Ako pa kinokontak. Pero, hindi ko kasi i-recommend yung hindi ko kilala eh. Hindi ko alam yung skill set. Hindi talaga ako magre-recommend kapag hindi ko alam yung skill set. Hindi ko alam na magaling. Kasi, nakataya po yung pangalan ko. Ganon na case. Yung iba nga, trinay ko pa sila sa DM setting eh. Tinatanong ko sila eh. Kunwari, nag-DM sa akin, Coach, gusto ko mag-apply. Sabihin ko, pretend I'm the client. Kausapin mo ako sa English. Tapos, nagdi-DM kami, sinusubukan ko sila. So yung sablay, ay hindi ko nire-recommend dun sa sa client. Yung mga lang pumapasa sa standard ko. Kasi 2 to 3,000 na base pay yun eh, na salary. Ganun na case. Hahanapin talaga yung the best of the best. Kailangan you have to be the best of the best. Eh coach, wala pa akong experience. Alam ko. That's why you need to practice. Para pag sinubukan ka nila, okay tong taong to ha, sige bibigyan ko to ng chance. Ganun lagi ang nasa mind nila. Kailangan malaman nila, alam mong ginagawa mo. Hindi pwedeng, hindi mahirap ang DM setting kapag inaral mo yung craft mo, nag-practice ka kay ChatGPT. Alam mo yung mga itatanong na questions. Basta alam mo itatanong yung mga questions. Yung tinuro ko mga questions kanina, yun din yung mga itatanong mo. Siyempre, ginawa mo lang sentence. Kailangan understandable yung English mo, makipag-chat. 'Di ba? Yung ganun na case. Yung script kanina na yun, binibigay ko yun sa mga mga students ko, yung mga may certificates na mga na mga DM setters. Binibigay ko tong script na yun sa kanila. Kasi yun yung papakita nila. Kunwari biglang merong, sige nga, try nga kita kung marunong ka mag-DM setting. O di para ready kagad sila. Meron na silang ready na pwedeng kodigo. Pero sabi ko, kailangan hindi pwedeng 100% copy-paste. Kailangan meron talagang Bakit fitness coach? Kasi po, coaches can't do it alone. They prefer to focus on students than answering DMs. Totoo din yan. Tapos, malaki yung chance na magbigay sila ng base pay, plus commission.
Feeling ko ngayon sa time na 'to, pinakamaliit na yung $10, pero puwede rin sigurong $5, hindi ko alam. Pero $5 to $10 yung pero ako hindi ako tatanggap ng maliit pa sa $10 na per hour na ano, DM setter. $10 per hour. Ay, hindi po ako magbibigay ng racket, guys. Kahit sa Google Ads students ko, hindi ako nagbibigay ng racket. But I show you where to find those gigs. Tinuturo ko yung technique, paano humanap ng clients, yung gano'n na case. Yun yung tinuturo ko na part. Okay? Kasi hindi po ako nagbibigay ng trabaho. I don't promise anything. Even with my Google Ads students, I don't promise results. Pero sobrang daming may result. Sobrang daming may result, guys. Ganun na case. Now, eto na yung nagbibigay ng base pay. Pagkatapos, binibigyan sila ng hot and warm leads. Yun yung masarap. Hindi to cold. Yung kakausapin mong tao, hinahanap talaga yung product or service or kilala na si coach kasi nag-run sila ng ads. Ano ibig sabihin nun? Dahil kilala na si coach, malaking chance ma-close deal sila. Ang goal mo lang, mapasa mo sa closer. Tama hindi? Ang goal mo lang, mabook mo ng appointment. Okay? That's the goal. That's the goal for this one. And it's easier to book appointments kasi nga, hot and warm leads, guys. Doon po kasi sa training, yung sa 7 hours na training, may dalawang klaseng DM setters. Cold, tsaka yung hot. Yun yung ano, inbound tsaka outbound na DM setters. Ang outbound DM setters, cold outreach yun. Walang leads. 100%, ikaw pa maghahanap ng leads. Pero pag eto, hinire ka, kunwari may kinanta kang coach sa Instagram, inoffer mo yung service mo, nagigets nyo? Inoffer mo yung service mo, anong mangyayari? I-hire ka nila. Reminder guys, optimize your FB and Instagram account. It's gonna be very important. Baka nagtataka ka, bakit ang tagal-tagal ko ng ano, hindi pa rin ako na-hire? Kasi hindi optimize profile mo. Kahit nag-apply ka, nag-comment-comment ka ng interested, comment-comment ka ng ano, pag sinilip nila profile mo, hindi ka naman legit eh. Hindi ka naman mukhang DM setter. You don't look like a professional. Okay ba yon? Sino dito, naiintindihan ko naman kung hindi mo pa nagagawa, sino dito hindi pa optimize yung ano nila? Hindi pa optimize yung profile nila. Okay. Alam niyo na kung paano mag-optimize, di ba? Alam niyo na kung paano mag-optimize. Di ba, libre naman yun sa Canva, walang bayad. Create ka lang ng Canva account, tapos pumili ka ng template na libre. Wag dun sa may bayad. Kasi, hanggat hindi nyo nagigets to, kahit maka 30 na attend na kayo sa trainings ko, meron akong nakikita dito, parang umattend na ng wave 3, umattend na ng wave 4, umattend na ng wave 5, umattend na ng wave 6. Guys, you have to optimize your account. 10 years ka na, hindi ka pa rin na-hire. Bakit? Sumabit ka lang sa profile mo. Hindi ka kasi. Pero ako, Google AdSense ko, dahil lang nag-optimize sila ng profile, bumabaha na sila ng invites. Experiment to Subukan mo sa account mo sa LinkedIn. Subukan mo sa account mo sa OLJ.
ilagay mo appointment setter or DM appointment setter. Merong ko-contact sa inyo. Meron kayong invitation. I-try nyo. Okay? Eto, bigyan ko yung situation. Meron kang nakitang gig sa Facebook. Nag-apply ka. May scheduled interview ka na. What's next? Meron kang scheduled interview. What's next? Anong gagawin mo? Study po. Correct. Ano yung study ko, coach? Mag-study ka ng DM setting. Tapos, about their niche. Kunwari, may scheduled interview ka. Schedule kita bukas sa 8 o'clock. Tanong mo muna, may I know anong ano to? Credit repair? Or real estate to? Or solar panel to? Guys, yun ang gagawin nyo. You need to prepare. Alam mo yung niche nila. Get ready with the syempre. Di ba? Para pag sa interview, tapos biglang, okay lang sa'yo, mag-try tayo ng DM setting. Kunwari solar panel yun, ay alam mo pa rin yung gagawin. Bakit? Nakapag-practice ka na eh. May one day head start ka eh. Tama hindi? Yung kanina, di ba yung si Adrian? Sasabihin ko sa kanya, okay, we're done with fitness coaching. This time, let's do a mock DM. But it's gonna be on solar panel, appointment setting. DM appointment setting. Ganon. Mag-a-adjust na yun si Mag-a-adjust na yun. Pero if I were you, ibahin mo. Ibang naman, kunwari, solar panel Mac DM, yung gana, or Mac DM solar panel naman. Yung gana, solar panels. Nagigets nyo? Hindi pwedeng dahil marunong ka lang sa DM, alam mo yung questions. Hindi. Kailangan comfortable ka sa jargons ng niche industry na yon. Kasi doon nila malalaman, uy, okay to ah. Alam niya gamitin tong ganito na word. Bakit? Magpapa-impress ka sa client. Kahit baguhan ka, kahit sa interview tatanungin ka, sabihin mo baguhan ka pa lang, pero na-train kasi kami. Alam namin yung itatanong. Alam namin yung gagawin. Does it make sense? Guys? Does it make sense? Yes. Kailangan lang lagi prepared ka. What's next pag may upcoming interview ka? Gagamit ka ng kahit 2 or 3 keywords or jargon or terminologies ng niche na yon. Bakit? Para magmukha kang magaling. Pero sa totoo, hindi. Beginner ka pa eh. Sa DM setting, di ba? Pero okay lang, nag-practice ka na kasi. Sanay na yung mata mo paulit-ulit sa questions. Ang purpose, bakit ka magpa-practice? Sasanayin mo yung mata mo. Di ba? Sasanayin mo yung sistema mo, yung brain cells mo. Ganito nga talaga yung mga question paulit-ulit. Pwede ka, mag-practice ka sa 3 niche pa-salitan para masanay ka. Para confident ka, okay, may hiring ng solar, pwede ako mag-apply dyan. Kasi nakapag-practice ako dyan. Kailangan nila ng real estate appointment setter, marunong ako dyan. Nakapag-practice kasi rin ako dyan. Fitness coach, marunong din ako dyan. Make sense? Make sense mga boss? Hindi rin pwedeng sabi nila na saying, fake it till you make it. Hindi po. Kailangan meron ka talaga ring alam sa craft. Hindi pwedeng hindi. Ang mga employers ngayon, medyo nagiging, sino nakaka-sense na dito? Sino yung nagigets na nila yung nangyayaring kalakaran sa industry ngayon, sa freelancing? Medyo lumiliit na ang mundo ngayon ng freelancing. Bakit? Kasi parami na ng parami yung freelancers, marami nang gustong mag-work from home. Pero sobrang daming beginners. Hinahanap nila ngayon yung mas may experience.
Eh, ikaw beginner ka, wala kang experience, tutuloy ka o hindi? May hiring, 2 years experience kailangan nila, for example. Mag-a-apply hindi, mag-a-apply hindi. Mag-a-apply dahil lang na ano, walang experience, hindi, mag-a-apply ka. Pero hindi ka mag-a-apply for the sake lang na mag-a-apply. Kaya ka rin nag-apply kasi confident ka sa skill mo. Kaya mong lumaban kahit sa may experience. 'Di ba? Oo. Tapos, etong tanong. May nag-DM sa akin kanina ata eh. Coach, anong ilalagay sa resume for DM setter? Matanong ko kayo, kung email copywriter yung hinahanap nila, anong ilalagay mo dun? Kung ano yung nakalagay sa job post nila, yun ang skill set na ilalagay mo sa resume mo. Ang hinahanap nila, may skill ka ba? Dapat sa resume, ano ang skill set ng isang DM setter? Itanong mo kay ChatGPT, bakit ayaw kong sagutin? Kasi ang Pinoy, sanay na sanay, gustong binibigay sa kanila ang sagot. Most ng Pinoy, tamad humanap ng sagot. Tama hindi. Gusto nila spoon feeding ang sagot. Pero sa totoo, nasa ChatGPT lang ang sagot, nasa Gemini lang ang sagot. Hanggat hindi nyo alam kayang gamitin yung ChatGPT or Gemini, isa ka sa maiiwan. And I'm not kidding, hindi kita tinatakot. Isa ka sa maiiwan kasi sobrang bilis ngayon ng AI technology. Kung hindi nyo pa rin alam paano mag-utos sa ChatGPT or Gemini, kahit anong gusto nyo, malamang sa malamang isa ka sa maiiwan. Kasi ang makakapag-forward, ang mas ma-hire talaga yung marunong gumamit ng ChatGPT. Hindi po siya copy and paste lang. Kailangan marunong ding mag-isip, gumagana yung mind kapag ano, hindi lang pure copy paste lang. Sa DM setting kasi, hindi predictable yung sagot ng customer. Tama hindi? Hindi mo 100% na ma-anticipate lahat ng sagot ng customer. Tama ba? Correct. Hindi. Ang point ko sa inyo ngayon, kahit anong age ka ngayon, kailangan mong mag-step up, kailangan mong matuto ng mabilis. Kasi para ngayon, di ba AI na tayo ngayon? Parang nasa stage pa lang tayo ng Nokia ngayon. Di ba yung Nokia sobrang dali lang pindutin? Wala lang, type-type lang. Yun pa yung era ngayon nitong AI. Pero in the next 6 months to 1 year, magiging smartphone na. Yung babagal-bagal, Nokia ka pa rin, pero pang smartphone na yung galawan, may iwan ka. Nandun ka pa rin sa naglalaro ng Snake. Joke ka, Snake pa rin yun. Yun kasing nilalaro dati sa ano Nokia, di ba? Oo. Hindi, totoo. Kailangan marunong kang mag-adjust. Marunong kang mag-adjust. Ito, na-discuss ko to kagabi sa mga Google Ads students eh. Hindi ako nananakot kasi yun talaga ang mangyayari. Maraming mawawalan ng trabaho, pero ang mawawalan lang po ng trabaho, hindi, possible na tamaan talaga, marami talagang mawawalan ng trabaho. Pero yung mga kukunin lang din naman sa trabaho, yung mga marunong gumamit ng AI. Yung gamay nila gumamit ng ChatGPT, or marunong silang mabilis silang gumawa. Yung mga ganun na case. Kasi marunong gumamit ng AI. Okay? Kaya ito, pag may na-encounter kayo, tanong nyo kagad kay ChatGPT or Gemini.
May instant secretary kayo. Alam niyo ba yon? May instant secretary kayo. Best friend nyo yan. Kaibiganin nyo yan. Oo. Kailangan alam niyo yung function na kayang gawin ng ChatGPT or Gemini. Kasi pag hindi, talagang promise. Parang, di ba, iPhone 14 na, ikaw iPhone 1 ka pa lang. Ang layo na ng gap, no? Ganun na case. Kasi talagang, yun kasi yung trend ngayon eh. Kailangan, alam mo kung paano sumabay. Kasi pag di ka makakasabay, may iwanan ka. Pero, at least, kaya mong pa konti-konti. Kaya kailangan, every time may opportunity. Example lang yun iPhone 16 Pro. Pero ako sa totoo kasi, hindi ko rin memorize yung iPhone kasi hindi naman ako, sa Mac or Apple, di ba? Pero, that's the point lang kumbaga, train yourself, train yourself na mag-ano kayo, laging nag-upskill kayo. Kasi yung kahit yung sa ChatGPT, wala naman yan eh. Na-discover ko lang din yan mag-isa. Walang nagturo sa akin. Shakes, eto pala yung pwede palang maging kapartner to. But ngayon ko lang to na-discover. Para kasi sa mga DM setters. Para mas mapadali yung, para may ka-practice talaga kayo. Di ba? Tapos English. Ang hindi niyo alam, eto totoo to sobrang layo na ng technology ngayon. Would you believe me, kahit iPhone 1 pa lang, pero sa totoo, meron na sila hanggang iPhone 10 na kunwari nasa iPhone 10 ka, pero sa totoo, ready na sila hanggang iPhone 20. Example lang to na logic. Yung ganun na case. Pero sa totoo kasi, sobrang advanced na ng technology natin. Hindi lang pinapaalam sa mga tao. Kaya na natin kaya na nating mag-travel ng light years. Hindi nyo alam yun, ano? Kaya po nating mag-travel ng light years. May technology na tayong ganun. Siyempre, hindi alam ng mga tao. Merong ganun. Kaya nating gumawa ng portal. Paglusot mo, nandun ka na sa ibang planet. Promise. Hindi niya kasi alam yung mga ganun eh. Pero that's okay. Hindi, what I'm saying, yes, wormhole. O, di ba? Yung ganun na case. Kasi meron na talagang ganun. Hindi nire-reveal sa tao. Oo, yun lang. Hindi nire-reveal sa tao. Oo. Hindi kaya ng brain cells pa kasi natin yan eh. Mga space-time continuum, yung mga, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero ang point ko naman, kailangan natin, we have to keep on learning. O ito, 'di ba? Sabi ko rin sa inyo, ito yung kaninang gusto kong sabihin. If someone immediately wants to hire you even if you don't have any experience, ibig sabihin they need you. Wala silang pera. Commission based lang 'yan. I-hire ka nila kapag nakabenta ka or nakabook ka, tapos na-close deal sa kabila, doon ka pa nila doon ka pa nila bibigyan ng commission. Pero marami silang galamay, marami silang setters. Ako, most of the time, ina-avoid ko gantong mga maliliit na companies. Yung hindi credible, nagsisimula pa lang. Kung if ever ganito, may bago, una, i-consider ko yung person na yan, kahit startup pa lang sila, nagra-run ba sila ng ads? Marami ba silang followers? Meron ba silang existing leads? Kasi kunwari, kahit hindi sila nagra-run ng ads, pero may existing leads sila, pwede yun. Pero kung lahat ng gagawin hahanapin ng leads, sa'yo pa manggagaling, ibig sabihin, kailangan kanila kasi wala silang pera. Wala nga rin yung income yung company na yan. Hindi ko pa alam yan, kapag nabook mo sila sa kabila, may closer sila, kaya nilang ma-close deal yun yung mga kausap, yung ka-appointment. Bakit? Kasi hindi sila magaling pa. Baguhan pa lang sila eh. Does it make sense? Hindi, kailangan, bago ka rin mag-apply sa isang company, alam mo kung kaya mong mag-gauge kung madali ba tong ibenta yung product niya or hindi. May market ba to o hindi? Kasi kung mahirap ibenta yung product nila, awag mo ng sunggaban. Hanap ka na lang ng iba.
Okay? Huwag mong sunggaban, hanap ka ng ibang opportunity. Kasi marami ding online yan na gano'n. Humahanap sila ng mga kaya ako sisilipin ko yung company, ire-research ko muna siya. Kumbaga, tsaka kasi ako, hindi ako nahihirapan talagang humanap ng client eh, kahit sa DM setting eh. Bakit? Kasi magaling din ako makipag-network. Narinig niyo na ba yon? Do you agree on that one? It's not what you know, but whom you know. Na-gets niyo na yon na part? It's not what you know, but whom you know. Minsan nga kahit sobrang galing mo, pero bakit wala kang gig? Kasi wala kang connections. Kasi hindi ka kilala. Di ba? Pero ako kahit wala akong connections kasi, kaya ko mag-build ng connections. Skill din yun. Yung kaya mo makipag-rub elbows with big people at i-recognize ka nila as equal. Hindi maliit yung tingin nila sa'yo. Kasi ganun yun eh. Yung mga yung mga parang mga malalaking tao, they rub elbows with malalaking tao din. Ganun po yun. And may mga magaganda yan sila mga referrals. Paano kanila makikilala? You have to be a somebody. Sa networking to when I say networking, hindi to network marketing. You know how to network with successful people. Totoo kasi talaga din yun. Oo. Kasi ako talaga, kahit wala akong kakilala, back to zero ako, kaya ko kagad instant mag-build ng connection. Kaya kong ipakita sa kanilang expertise ko. Kaya kong pakita yung galing ko. Kaya kong sumabay sa kanila sa conversation na intellectual. Kaya pag ano niya, okay to si Ian na may laman, marami rin siyang alam. Sige, join to sa community. Kaya meron akong mga groups na millionaires group. Sa international din to yung mga ganun na case. Yung, tapos yung iba din, minsan, yun nga, yung itatap ka na lang, yung mga biglang may magdi-DM na lang sa'yo, ni-refer lang sa'yo. Kaya may client ka na. Kahit di ka naghahanap. Does it make sense? Isa din yan yung network. The best clients, totoo din to sa DM setting, at sa high ticket sales in general. Hindi lang DM setting. The best positions goes to the people na merong network. Nagigets hindi? Example, kapag merong maghahanap ng DM setter, meron na kagad ako sa may na i-recommend isa, dalaw, or tatlong tao. Hindi na ako nagdadalawang isip doon. Sila kagad i-recommend ko. Sila na merong gig, sila pa ang lalong merong gig. Pero you build kasi your reputation one at a time. Kailangan talaga galingan mo. Hindi, kahit saang field do ang kinikwento ko sa inyo, totoong kalakaran. Ang totoong kalakaran, it's either marami kang connections, pangalawa, kaya mong i-prove sa mga tao yung galing mo. Kailangan makita ng mga tao magaling ka. Kasi kunwari ikaw, meron ka lang Facebook account. Alam ba ng mga business owner na magaling ka o hindi? Pikit ka. Pikit ka ngayon. Meron kang FB page. Meron kang FB profile. Alam ba ng mga tao na magaling ka o hindi? Hindi. Di ba? Hindi nila alam na magaling ka. Kailangan, you have to go out there and show to people na magaling ka. Ako kahit bago ko lang nakilala yung tao, makikurious sila sa akin, sisilipin nila yung profile ko. Pag silip nila sa profile ko, kahit sa chat lang sa DM, anong nakalagay doon sa akin? Founder, CEO of the Guild. Work from home freelancers in the Philippines. Anong tingin kaagad nila sa akin? Instant expert. Instant magaling to.
Founder pala 'to, CEO 'to nung The Guild sa Philippines. May 100,000 na followers. Founder pala siya ng PAS Academy. Siya pala yung founder or CEO ng Philippine Appointment Setter Society. Pag narinig pa lang nila yon, kahit hindi ko pinakita, ito hindi ko naman pinakita ang skill ko, di ba? Pero si Ian pala ang founder ng Philippine Appointment Setter Society. Anong nasa mind nila? He must be good. He must be he must be good. Yun nasa mind nila. Magaling to si Ian. Kaya yung nag-request ako sa kanila add as friend, yeah, ina-accept nila ako. Bakit? Kasi alam nilang magaling ako. Tapos biglang meron na lang akong invitations na mag-join sa network nila. Tapos minsan, magdi-DM ako sa kanila or kunwari merong comment, magko-comment lang ako ng isang matinik na comment. Yung ganun na case, pero wala na. Pero alam na kagad nila at the back of their mind, magaling si Ian. Hindi, pero ganun kasi talaga yan eh. You're gonna have to let people know na magaling ka. Okay? Ang brand mo, yung pangalan mo. Sa totoo, hindi ano bang tawag doon? Sorry minsan nahirap yung mag-isip ng term, hindi ko pinagpangangalangdakan na huy magaling ako. Hindi ko sinasabing ganoon. Pero pag sinilip nila yung profile ko, uy si Ian, quotes lang yung pinost ni Ian, hanep naman 100 na tao ang nag-likes. Sa tingin nyo, credible yung person? Hindi. Instant credibility yun. Ang tawag doon, social proof. Ako coach, hindi ako magaling. Hindi pa nila alam na magaling ako. Ano yung gagawin ko? Di ba yun yung nasa mind nyo ngayon? Ako coach, hindi ako kilala. Hindi ako magaling. Magpapakilala ka na magaling ka. Una, syempre, mag-post ka doon sa wall or timeline mo. So, hindi ka na ngayon yung parang post mo na pichi-pichi, yung for the sake lang na nag-post ka. Tama, hindi. Hindi na. This time, parang meron ng purpose yung post mo. 'Di ba? Pwedeng kahit quotes nga lang pero malalalim na quotes malalalim na banat. Quotes lang. Pagkatapos, example to. Ito naman, ito na, turuan ko kay example. Kasi I'm not gonna share the exact detail pa nito eh. I'm not gonna share the exact detail pa, for example. Pero, kunwari, merong fitness coach sa Instagram. Kunwari, ang pangalan ng ng coach is Josh. Tatanungin ko sa DM, hey, is this Josh? Is this Josh? Parang ganun na case. Love your content. Pwedeng ganun lang. Hey, is this Josh? Love your content. Magre-reply sila. Tingnan nyo guys fitness coach. Tingnan mo fitness coach. Nag-DM hey, is this Josh? I love your content. By the way, are you offering group coaching or one-on-one coaching? Papipilitan siyang sumagot o hindi? Yun lang yung opening na question ko sa kanya. Hey Josh, is this Josh? Kumbaga, i-confirm mo lang. Hey Josh, pwede rin ganun. Hey Josh, di ba? I love your content. Ganun na part. Ang ganda ng mga post mo. By the way, syempre nag-compliment ka muna, di ba? Pero hindi ako nag-pitch ng DM setting By the way, are you offering one-on-one coaching or group coaching? Mapipilitang sumagot yan. Group coaching or one-on-one coaching or both. Kahit anong sagot pa yan nila, dalawa kasi yung possibility niyan May nag-reply sa akin, si Josh kaya yun na coach o hindi? Anong sagot nyo? Kunwari lang, binibigyan ko kayo ngayon ng scenario. Yung Josh na yon,
Yung Josh na yon, like I was saying, coach ba yon or DM setter? Pwede, kahit sino dun sa dalawa. 'Di ba? Ang sunod ko, pag sa yes, basta kahit anong sagot niya. Ang next kong itatanong na kagad yun sa kanya, sandali Ayan, ayan, kumulpot na. 'Di ba anong una kong tinanong sa kanya? Anong sinabi ko? Hey Josh, 'di ba? Love your content. Been following you. O 'di ba yung ganun na case? Tapos, by the way, you're offering, sandali lang one-on-one or group coaching. 'Di ba? Hindi ako nag-pitch ng DM setting, hindi ko ina-offer ang service ko, tandaan nyo yan. Nakita nyo to? Hey Josh, love your content, been following you. By the way, you're offering one-on-one group coaching? Di ba? Are you offering one-on-one or group coaching? Di ba? Wala siyang choice, mapipilitang sumagot siya. Kahit anong sagot niya, ang next na ipa-follow up niyan sa kanya, kasi hindi ko alam kung DM setter siya. Tama, hindi. Hindi ko rin alam kung siya talaga si Josh. Tatanungin ko siya. Is this Josh the fitness coach or the VA? Sandali. It doesn't matter, guys. Sasagot yan siya. I'm the brother. Or I'm the... Hindi, ako talaga to. Or hindi, VA. Hindi. Sasabihin niya, I'm the VA. Nagigets niya, hindi. Is this Josh pala? Diyan man sa mukha eh. O, di ba? Is this really Josh the fitness coach? O, lalagyan ko pa ng... Nagigets niyo na? Nagigets, hindi. Ganon ko kukunin yung attention nila ng mga fitness coach. Pagkatapos, nag-reply na siya. 'Di ba? Magre-reply siya. Kunwari muna ito si Josh the fitness coach talaga. Si Josh mismo, sabi niya, it's Josh. It's me, Josh. O, kunwari, sinabi niya, it's me, Josh. Ang sagot niya. Kunwari, yan yung sinagot niya. Wait lang may ilalagay ako rito. Kasi guys, ang labanan dito, sino marunong kumuha ng atensyon? Yung marunong makipag-usap. Yun lagi ang panalo. Yun ang may client. Alam ko kapag walang client, ibig sabihin hindi siya marunong mag-start ng convert. Ayan, hey Josh, love your content. Are you offering well? Nag-reply siya. Is this really Josh the fitness coach or the VA chat setter? It's me, Josh. Kunwari lang to si Josh talaga. Sasabihin ko agad sa kanya, hey Josh, alam ko busy ka ngayon kasi you're a fitness coach. Ganun na case. If you need, makinig if you need additional setter, if you need additional help, if you need help, I can be your DM setter. Ina-offer mo na ngayon yung service, di ba? Pero, sasabihin ko sa kanya, here's how I would do DM setting for you. Ano ibig sabihin nun? Bibigyan ko siya ng sample. Anong sample? Bibigyan ko siya ng sample questions na itatanong ko sa mga prospects. Na-imagine nyo, hindi. Sabi ni Josh, ako to si Josh. Okay, Josh, alam ko busy ka ngayon, peak season ka ngayon, baka kailangan mo ng additional help na DM setter, pwede kitang tulungan. By the way, eto nga pala yung yung sample kung paano makikipag-conversation sa prospects mo. Nakita niya yung konti, sample lang hindi mo pwedeng ibigay yung buong script, sample lang na script. Pinakita mo sa kanya.
Shiks, nakita niya. Shiks, ang galing nitong taong to ha. I-hire ka niya. Bibigyan ka niya ng chance. Gets hindi? That's how you do it. Bakit? Kailangan ipakita mo yung galing mo. Hindi nga nila alam na magaling ka, di ba? Hindi mo naman sasabihin, sige, sampulan mo ako, i-testing mo ako. Hindi. Pero pag nakita nila, okay itong mga questions niya. Di ba yung mga binigay kong script sa inyo, yung mga klase ng tanong kanina? Binibigay ko yon sa mga DM setting students na merong certificates. Yung lahat ng yon, yung buo hanggang sa pinakadulo, paano nakapag-book ng appointment, hanggang nakapag-confirm ng email sa Calendly, yung gano'n na case down to that mga ano na part, tinuro ko lahat sa kanila yon. Yung gano'n na case. Kasi para alam nila. Does it make sense now? Kung kailangan niya ng tao, kung hindi niya ngayon kailangan ng tao, okay lang. Bakit? Okay lang. Pero nakalista ka na, naka-check ka na sa listahan niya. Na ibig sabihin, pag kailangan ko ng additional setter, kukontakin ko to si Danji, or kukontakin ko to si Maria Teresa, ganun na case. Kasi may idea siya kung ano yung kaya mong gawin. Nakita niya yung mga sample questions mo, ang gagaling, make sense. Yung mga questions na ginawa ko, hindi normal questions yon. Pinag-isipan yon. May purpose yung tanong na yon. Gets nyo ba? Siyempre, sa fitness coach yun. Kung VA naman, coach, what if VA? Is this really just the fitness coach or the VA chat setter? Ay, setter ako. Ganun na part. Hey, good job. Sasabihin ko sa kanya, hey, you're doing a great job ah. Sige, tuloy mo lang yan, push mo lang yan. Parang sasabihin ko sa kanya. Pero by the way, if you just need additional, baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa bossing mo. Ako, gaganunin ko na siya. Pwede mo ba akong i-refer sa bossing mo? Baka kailangan yung additional person na, o eto pala, eto yung sample nung ko, kunwari, kung magiging DM setter. Kumbaga, if I'm gonna help your team, ganun na case. Kasi sa totoo, syempre hindi ko lang binibigay sa inyo yung buong script ha. For example, etong kay Josh. So sabihin ko pa yan, Josh, alam kong busy ka ngayon, kung kailangan mo DM setters, ganto, ganyan, I can help you bring more sales or revenue to your team. Dapat banggitin mo yung pera. I can help bring more revenue to your team. By the way, ito yung sample kung paano ako kung mag-handle ng DM setting para sa'yo. Shex, nakita niya yung sample mo. Ang galing naman nito ni Adrian. Wala siyang choice. Kung kailangan niya talaga ng tao. Kaso, what is sasabihin ni Josh? Uy, ang ganda nito ah. Pwede ba kitang testingan? Testing ka o hindi? Pwede ba kitang testingan? Siyempre, dapat nakapag-practice ka na ng DM setting. Di ba dapat alam mo na yung craft mo? Di ba meron ka nga yung script na ginamit mo, pinakita mo kay Josh? Yan yung gagamitin mong script. Si Josh, magpre-pretend siyang customer. Ikaw ngayon ng si Josh, the fitness coach. Does it make sense now, mga boss? Does it make sense now? Balikan niya yung 7 hours na training para maintindihan niya yung concept. Kasi ito nga yung training natin, in-squeeze ko lang siya. Yung pinaka-meat of the matter talaga, yung dapat nyo lang malaman sa DM setting. Pero are you learning, guys? Natututo ba kayo? Kasi ganun lang po yun. Ganun po talaga ang mangyayari sa DM setting. Kapag in-optimize mo yung LinkedIn mo at nilagay mo na DM appointment setter ka, at kung may background ka sa BPO, mas matinik. Bakit, coach? Kung may background ka sa BPO or call center,
Maraming nag-hire ngayon ng mga SDR, Sales Development Reps or BDR. Kahit sa high ticket sales, may base pay or salary guys, $1,500 per month or $2,000 per month, may 3,000 pa. Tapos, iba pa yung commission, mas malaki pa. Pero, meron kang com skills. You're good in English. Para to dun sa may background sa BPO. Sa LinkedIn, ilagay mo, appointment setter ka, /SDR, Sales Development Rep, /BDR. Marami pong ganon. Okay? So, LJ, ganon din yung gagawin mo. Customer service, ay sinasali mo pa yan, wala na. Sobrang panalo ka na. Tapos, naiintindihan mo pa yung concept ng appointment setting. 'Di ba? Matindi nga yun, sa totoo. Mas matindi ka nga kung may background ka sa BPO eh. Sa high ticket sales, type nyo kaya doon ng setter lang, appointment setter lang ilagay mo. Ang dami kayang may base pay doon. Kahit sa sales pipeline pros ang daming may base pay doon. Tapos ang kailangan mo 100 calls a day, tapos magdi-DM ka, mag-i-email ka ng 25 emails, tapos SMS na 25, 100 calls a day. Ganun yung mga metrics nila everyday sa setter. Tapos may base pay ka pa. Sisiw yung 100 dials a day kung setter ka. Kasi kaya nga mag 200 a day. Ako kaya ko 200 dials a day. Make sense, mga boss? Okay? Yeah, pwede mong ilagay dyan. DM appointment setter, lead generation specialist. Okay? Parang yung 7 hours, in-squeeze ko siya pero dinagdagan ko ng practical dahil sa ChatGPT. Pero sa totoo, may kabatuhan ka na. Okay ba yun sa inyo? So yun po yun. Ha? Kasi nagmamatter po talaga. Nagmamatter yung skill. Hindi lang to pwede na parang fake it till you make it. Hindi. You need to practice. Kahit saan, work on your craft. Dapat nga sa totoo, alam ko this is something new to you sa pandinig nyo Pero nung pumunta ka dito sa mundong to, meron kang contract na pinirmahan. Alam mo yung number 1 dun sa contract? You have to be the best version of yourself. The best version ng sarili mo dito sa earth. Yung contract na pinirmahan mo. Oo, ganun na case. Yun yung purpose mo sa life. To become the best version of yourself. Kailangan laging binibigay mo yung best mo kahit anong ginagawa mo. Sa simula, mangangapa ka, mahihirapan ka, pero okay lang. Bakit? Basta binigay mo ba yung best mo? Kasi yun talaga Ha? Okay, now, meron kasi akong recording na part 2 and part 3. More on yung eto pa rin sa fitness coach na to. Pero guys, congratulations kasi hindi, at least naintindihan niyo yung overall. Ganun kasi lang ang DM setting. Hindi ko pina-complicate sa inyo Hindi ko na masyadong hinabaan para sa inyo. Kasi yun lang naman talaga ang pinakapunot dulo ng para walang regret. Oo, kahit hindi ka na-hire, okay lang. Binigay mo ba yung best mo? Laging ganon, binigay mo ba yung best mo? Okay lang, hindi ka na-hire. Kahit ako ganon ako kasi hindi ko sinisisi ang sarili ko. Basta alam ko, binigay ko yung best ko. Okay? Ngayon, guys, so someone asked me, nag-DM din sa akin na, Coach, meron ba tong certificate? Guys, eto you're already done with the training ng DM setting program. Congratulations sa'yo. Lalo na doon sa mga few people na napanood mo na yung, you call this, yung part 1 to part 8, plus ito. 'Di ba? About the certificate, I'll be honest with you, it's not mandatory. Okay? Anong ibig sabihin ng coach? It's not mandatory. Kasi, pwede ka na ngayong maghanap ng gig as DM setter kung trip mo, lalo na kung may background ka sa BPO, marunong ka naman mag-English, di ba yung ganun na case, you already have that confidence. Apply ka na.
Balikan niyo lang ako pag may gig na kayo Sabi, Coach, meron na po akong gig, ganyan. Nakatulong yung ganun tinuro mo. Ako happy na ako doon na part. But for those who would want to have the certificate, guys, it's only, yan, yung certificate, the certificate is 399 pesos. Pero hindi siya mandatory Okay? 399 pesos yung certificate. Pero, for those who got the certificate, meron pa akong i-add ko kayo doon para doon sa mga students. I have a group kasi, parang hindi nyo nakikita yan kahit hanapin nyo, hindi nyo makikita sa Facebook. Kasi para lang siya doon sa mga students na merong certificate. 399 lang yung certificate sa DM setting. Kasi lalo na pag binanggit mo na you're a student of Philippine Appointment Setter Society at tapos nakita nila yung certificate mo, mas solid yung dating sa kanila nun. Kumbaga, okay? So, bahala kayo kung gusto nyong GCash or Maya or BPI. Ay, hindi sa akin to You're not going to, merong mga persons na sila yung mag-a-assist sa inyo para dun sa payment nung Oo. Di ba merong nag-invite sa inyo para sa na to, sa training na to? Right? So, yung kung kanino kayo nag-fill up ng form, balikan nyo sila. Sabihin nyo na interesado kayo dun sa certificate. Ulitin ko, it's 399 pesos lang Sa tingin nyo ba, mabigat yun o hindi? Actually, pamasko ko nga yun sa inyo Because for those who do know, ang batch 5, binayaran nila 999 yung certificate nila. Pero binigay ko sa inyo ng 399 yung certificate para mas affordable sa inyo. Okay? Plus, i-add ko kayo doon sa group. Hindi to GC FB community talaga. Plus, you're going to see there yung mga recordings. Plus, meron kayong mga kasamaan magpa-follow din sa inyo sa LinkedIn, sa Instagram, para to build your network. Kasi para, di ba, I don't know, kung meron ka lang 3 followers or 5 sa Instagram mo, ang goal natin, umabot ng hundreds yan. Di ba yung mga ganun na case? Para medyo may credibility ka. Once you start reaching out to yung mga mentors, for example, yung ganun na case. Ha? Okay ba yan sa inyo? So that's it. So pagkatapos, once you're paid, o nga pala, which reminds me, kailangan i-add yung yung mga, meron kasing early na nakumuha ng certificate or nagbayad. I-add ko sila dun sa community, dun sa Facebook community. Okay? Basta sa certificate na yun, naka-indicate dun talaga na you went through sa PAS Academy, Philippine Appointment Setter Society. Kasi guys, alam niyo yun sa Loom video, di ba? Meron na kayo nun sa Loom? Wala pa. Do you have that Loom na link? Wala. Yes or no? Yes or no? Meron kayo nung Loom? Wala. Okay guys, let me share to you nga pala. Access nyo yan. Kung na-access nyo na ba? Okay. Ito let me show you ng konti. Meron bang mga clients na bago kanila tanggapin, kailangan, totoo to may hiring na may setters, pero kailangan nila mag-submit ka ng 1 to 2 minute na video. Alam ko yung iba dito sa inyo, aatras kagad. Tama hindi? Di ba? Na umuurong yung buntot nila, ayaw nilang tumuloy kasi hindi nila alam yung sasabihin. Kung wala kang experience as a DM setter, ito lang yung gagawin mo. Hi there, this is, example lang to pakinggan nyo kung gusto nyong i-hire tong taong to o hindi. Kunwari gagawa ako ng Loom video Wala akong background sa DM setting. Hi there, this is Ian, and I'm the DM setter you're looking for. I was trained by the Philippine Appointment Setter Society of or PAS Academy, and we were trained to do lead generation, cold outreach, how to start DM convos without sounding like a salesman. In addition, I know how to uncover the prospect's problems, amplify the problems, and offer, di ba, asa na nga yun sorry, and offer the solution.
My main job is to book more appointments. So let me help you bring more sales to your team. Count me in. I can start right away. Bibigyan nyo ng chance yung taong yan o hindi? Yun yung sinabi niya, kunwari, kahit wala siyang experience sa DM setting. 'Di ba? Ayan o, yan yung sasabihin. Bibigyan ng chance, 'di ba? Kahit sinabi nila doon sa post, gusto nila may background sa DM setting, pero nakita nila, yes, yes, Eileen, salamat. Pero kapag nakita nila na ganyan ka, wala, ang laki ng chance they're going to hire you. Make sense? So that's it. Guys, etong certificate na to, yung 399, sige, hanggang December 31 lang to ah. Kung kukuha ka next year, sorry, doon na tayo sa original price na 999. Okay? Kung hindi mo kailangan ng certificate, that's okay with me. Basta makakuha ka ng gig, confident ka sa skills mo. Pero pag hindi, mas solid kasi kapag may certificate ka eh. Ito kasi nasa isip nila niyan. Etong taong to, walang background sa DM setting. Pero, nakita ko, nag-aral siya ng DM setting. Nag-invest siya. Ibig sabihin, seryoso tong taong to. Inalam niya yung craft. Correct. I like this person already. Ganun talaga yon na part. Ang ginagawa nga ng iba dyan, yan na rin yung ginagawa nilang parang cover letter. Cover letter slash video script para sa Loom. Di ba Loom intro video to, yung ganun na case. Loom video intro. So you can use it. Okay? Tapos, sandali nga, tingnan ko nga kung meron akong form dito na part sa ano. Hold on lang ah. Hold on lang. Okay. Hindi, gagawa pa pala ako ng ng form na yun na request for certificate. But my suggestion, go back to the person na nag-assist sa inyo. Kahit yung nag-assist sa inyo either sa Google Ads or para sa training na to. Kasi they're the one who's going to help you as well. Okay? Ayan. Ask din po uli ng link ng daily tracking sheet. Hold on. Anong tracking sheet yan? Para dun sa sandali lang ah, meron lang akong hinahanap na daily. Ayun, DM setting daily tracker yung tinutukoy nyo, ano. Tama ba? Ito, share ko sa inyo yung link. Kayo na bahala sa data. DM, sandali lang ah. Wait lang po ah. Ito ba yun yung sinasabi nyo? Let me show you. This one? Tama ba? Kung first touch point, yung ganito na case. Ibayin ko nga lang, lagyan natin to ng ano. Anong date ngayon? August pa to eh. Sorry naman ah. Kayo na bahala mag-change na lang ng date niyan. Ano na to dapat? December 2. Tapos ito December. O kayo na bahala niyan mag-change siya. Basta at least nakikita niyo. Okay. Share ko na sa inyo. You can use this link. Gawa kayo ng sarili niyong copy. Ayan. Guys, you got it? Yung Google Sheet? Okay na? Yan yung tracker na gagawin niyo. Okay. Para na monitor niyo yung leads niyo.
Pag napakita niyo to sa client na meron kang tracker, gantong klase, bibilib yun sa inyo. Okay? And lastly, let me ask you this. Bigay ko na rin to sa ano. Hindi, ito yung iba, syempre, alam na nila to. Okay. Gift ko na rin to sa inyo. Christmas gift eh, no? Oh, hindi. Pero alam ko yung iba dito sa inyo meron na. Okay. Mga courses to ah. Mga courses yan. Hindi galing sa akin yan. Galing po yan sa nakita ko lang sa isang group. Shinare ko sa inyo. Okay? Sa isang VA group sa Davao. Shinare nila yan. Mga courses yan. Real estate, bookkeeping, SEO, SMM, general virtual assistant, data entry, Facebook ads, WordPress, yada yada. Okay? So yun siya. You can use that one. Mga courses yan guys. Panonoorin nyo yan ng mga courses. Mga Pinoy ang nagtuturo dyan. Ha? Sige. That's it guys. So let me stop the recording. Tapos na po tayo. Tapos na po tayo. Go back to the people who invited